Yes. Si Senator Panfilo Lacson. Good morning po, Senator, and welcome po sa Super Radio DCBB. Good morning, sir. Good morning, Nympha. Good morning. Opo, sir. Sabi ko kanina, pinag-uusapan namin ni Isa ko nung una namin itatanong sa inyo kako impeachment kasi napakaseryoso. Pero sir, bilang ito po itanong namin sa inyo tungkol dito sa maraming binapanood, maraming nag-aabang na boxing. Torre versus Baste bout ngayon. Sir, bilang dating PNP chief, tama ho bang ganitong pinatulan? Meron talaga siyang mukhang totoong boxing match event? Yeah, hello Isa. Hello Isa. Alam mo, he already made this point. I'm referring to General Torre, no? Na tinanggap niya na yung hamon. Pinakita niya seryoso siya kasi nag-ensayo siya. At sa tingin ko ngayon, itong araw na ito, mukhang unnecessary, mukhang overkill na. Kasi alam naman natin, nasa abroad yung kalaban eh. So, yun lang ang aking masasabi, no? Pero maraming tao, nandito, pinapanood ko rin yung live feed nila. Unong araw po yung Coliseum. Sabi ko nga kay Nympha kanina, sana hindi mga pulis ito, baka tumaas yung crime rate today. Kasi pag Pacquiao fight, walang crime eh. Oo. Baka ngayon iba. Ang problema nga, baka mga pulis itong nasa audience, karamihan, tataas naman yung crime rate. Yung kay Pacquiao, zero crime rate. Kasi pati yung mga potentially mga kriminal nanonood. Ito baka naman samantalahin ng mga kriminal kung karamihan dito mga pulis. Nakita ko pa nga sa ringside si DILG Secretary John Vic. Opo, nandyan daw po. Nanonood, kaya nga sir, di ba sir yung oras nila na sana ginugugol nila sa pagtugon ng problema, nandun sila, pinatulan nila yung ano ba to sir, kalokohan ba to? Sa akin naman, kasi hinamon siya, ang point ko lang is okay na, he already made this point, na tinanggap, tapos pinakita niya, nag-ensayo, seryoso siya, hindi yung tanggap ng hamon na parang, parang wala lang. Hindi, ito talagang seryoso, naipakita niya yun. Pero itong nangyayari ngayon, sa tingin ko lang, parang medyo overkill, kasi alam naman natin, hindi darating yung main event eh. Tsaka sir, diba, I think he also wants to point out na mananalo siya rito by default. Ayun, anyway sir, so ayun, mananalo na nga by default, tatasa na yung kamay niya. So sir, anticlimactic yung resulta, di ba? Tsaka so yung una pa lang hindi na talaga matutuloy dahil yung binigay na condition ni Mayor Baste na magpa-hair follicle test sila, ilang libo lahat, kayo na. Lahat ng elected binilang ko nga Alam mo, tinanong ko yung kaibigan natin, si ChatGPT. Opo. 18,320 pala kami lahat na elected officials. Hindi pa kasama doon yung mga barangay chairman saka mga kagawad. So, ganun karami. Hindi mo naman ma-expect na bawat isa sa amin magpapa-hair follicle test. Yung 18,320. So, imposible demand yun. Alam na natin hindi mangyayari yun. Tsaka may right to refuse sa mga tao na magpa-hair follicle test eh. Anyway, At saka para isakripisyo yung hair follicle nila para mapanood lang nyo o kaya matuloy lang yung boxing between the Chief PNP saka si Acting Mayor. Palagi ko hindi naman siguro mangyayari talaga. One way of saying, wag na natin ituloy yung laban. Pero yun nga po, Senator Lacson, yung mga ganyang hamunan, dapat bang pinapatulan lalong-lalo na kapag, alam naman po natin, tulad sa isang PNP chief, di ba? Marami mga problema din po sa bansa. Dapat ho ba pinapatulan pa yung mga ganyang hamon-hamon? Kanya-kanyang decision. Kung ako yung Chief PNP, tinamon ng ganyan, ng isang mayor na alam ko naman wala sa lugar, ako hindi ko papatulan. Kala ko sasabihin ni sir. Patulan, iharap ko sa kanya isang PO1 o isang pulis, isang patrolman siguro. Ayun, ibig sabihin, diyan ka sa level mo. Anyway, sir, yung sa impeachment po, ito, isa pang boxing, sir. May mangyayari bang boxing o wala sa Senado? Dahil po doon sa Supreme Court ruling ang sabi unconstitutional yung articles of impeachment na inakyat ng Kamara. So ano po ang gagawin dito ng Senado na nakapag-convene na po bilang impeachment court, sir? Kung ibabase natin sa pahayag ni Senator Joel Villanueva, siya naman yung presumptive na majority leader. Sinabi niya na in spite of the Supreme Court ruling na sinasabing unconstitutional, itutuloy pa rin. Pero of course, sinabi niya rin na i-qualify naman na collegial body yung impeachment court, yung Senado bilang impeachment court, dadanin ito sa botohan. So kung manaig yung majority, yung mayorya ng mga senador, halimbawa 13 against 11, siyempre, mananaig yung majority na itutuloy.
So, yon ang sa tingin ko, kung sakaling itutuloy pa rin namin, ito sarili ko itong opinion o pananaw. Kung itutuloy pa rin natin, ang magiging casualty nito, yung rule of law. Kasi pag dinefine natin ang Korte Suprema na siyang kataas-taasang hukuman, na sila naman talaga yung may karapatan sa ilalim ng umiiral na saligang batas, na sila yung final arbiter at interpreter ng ating constitution at saka mga issue legal. So kung itutuloy pa rin, baka magkaroon tayo ng problema sa yun nga, yung ang magiging casualty o ang magiging loser dito, yung rule of law. And possible daw po ang constitutional crisis, sir, na meron po ba kayong ganung pangamba? Hindi pwedeng mauwi sa ganun kung mag-escalate. Pero sa akin lang, at the very least, yun nga, masasakripisyo natin yung rule of law. Kasi kung kada ruling ng Supreme Court, ang susundin natin, yung sarili nating pananaw, bawat isa sa atin, at kontra ito sa ruling ng Supreme Court, medyo chaotic yung ating magiging situation. Pero meron nga ho ba kayong ganong option o kapangyarihan na magdesisyon kung susundin ninyo o hindi ang Supreme Court ruling, sir? May pananaw na ganon kasi yung panahon ni late Chief Justice Corona, nangyari yan. Although hindi na dinaan sa boto ni presiding officer, si Senate President Enrile, nagdula lang siya na hindi niya sinunod yung PRO. Dahil nga nasa middle na yata ng pagdinig yung trial. So hindi na, basta sinet aside niya na lang na kumbaga tuloy lang tayo. At ganun nga yung nangyari. Pero yung PRO yun. Opo. So sir, kailan po kayo magdedesisyon kung susundin o hindi yung pong ruling ng Supreme Court kasi may balak pa ho ang Kamara na mag-motion for reconsideration? Yun ang pag-uusapan din. Hindi siguro bukas kasi opening lang bukas at saka may SONA. Siguro matatalakay na yan na Martes pagka yung talaga yung pangalawang araw ng session. So ibig sabihin, sir, ay magko-convene pa rin po ang Senado bilang impeachment court o i-resolve po ninyo yung Supreme Court ruling sa Senado bilang legislative body? Depende sa magiging decision. Sana ang mangyari, tumawag ng caucus muna bago kami mag-session sa Martes. Pwedeng tumawag ng caucus ng umaga, ng mga alas 10 para sa alas 3, meron na kaming preliminary na kasunduan. Parang ipoformalize na lang namin kung ano yung way forward pagdating sa impeachment trial. Opo, sir. Kasi may tatanong po si Isa. Kaya lang ipopursu ko lang po yung Senator Lacson. Kasi ang stand ni Senate President Chis Escudero, ayaw niya yung caucus na closed door, kayo-kayo lang mag-uusap. Gusto niya po sa plenary ang debate ng lahat para marinig ng tao kung ano yung views ng bawat senador. Pwede rin yun. Call niya yun, pero of course, hindi naman na siya yung Senate President, siya yung presiding officer. Sa aking pananaw, mas maganda may prior consultation muna bago mag-plenaryo. Kasi hindi naman maiwasan yung plenaryo para ma-record. Kasi tama siya, ang focus, talagang kami-kami lang yon. Pero para hindi na masyadong mahaba yung usapan sa plenaryo, pardon the word, para hindi na madugo ang debate, mas maganda yung meron ng preliminarily, meron ng parang kasunduan o consensus. Para pagdating sa floor, yung mga gusto mag-express ng kanilang dissenting opinions, express na lang, i-manifest na lang nila. At go through the motion of voting on a particular motion or pag-resolve ng isang issue. Pero sa inyo po, Senator Lacson, dahil po dito sa Supreme Court ruling na ito, dapat ho ba magbotohan na kaagad kayo kung susundin o hindi? O hintayin po muna ninyo yung motion for reconsideration at yung final ruling ng Supreme Court? Sa tingin ko, dapat pag-usapan namin kaagad, i-resolve namin kaagad na wag na namin hintayin yung pag-file ng MR at saka yung pag-resolve. Kasi medyo matagal yun. Kung hindi halimbawang mag-deliberate pa yung Korte Suprema at hindi gagawa na lamang ng minute resolution, kasi kung unanimous, medyo masikip yan. Hindi
malamang sa hindi mapagbibigyan yung MR. Opo. Yun nga po, no, Senator Lacson, bilang isang senator judge, nagulat ho ba kayo sa naging pasya po ng Korte Suprema na i-declare nga po na unconstitutional itong articles of impeachment laban sa Vice Presidente? And second question, kasi po ilang buwan din natin pinag-uusapan itong impeachment. So naging tama rin ba yung desisyon ni Senate President Franz Escudero na maghinay-hinay muna sa preparation para sa paglilitis? Dahil ganito nga po, may ganito palang desisyon yung Korte Suprema. Walang kinalaman yun sa kung meron mang pending na petition sa Korte Suprema kasi pag na-transmit sa Senado yung articles of impeachment, maliwanag yung forthwith eh. Ito nga yung pinapanood ko yung inobserbahan ko yung manifestation ni Senator Coco Pimentel na sinasabi niya wala namang ibang tayong choice kundi shall forthwith proceed. So with the trial. So dapat pagkatanggap talagang kinonvene at saka nag-trial kaagad. Wala nang pasubali. Ngayon, kung i-stop ng Korte Suprema, and sa aking, hindi sa aking pananaw, tanong ko sa mga abogado, kung sakali nangyari yon noong February 5, noong pagkatanggap, na-refer sa Committee on Rules dahil magbe-break naman for election period. Baka iba naman yung decision ng Supreme Court kasi ongoing na yung trial. So dito po sa decision ng Supreme Court, hindi ho ba na emasculate kumbaga ang Senate? Kasi 'di ba nga po nasa Supreme Court lagi niyo po ipino-point out na nasa Senate yung utos ng Supreme Court na trials yung trial dapat forthwith mag-start, tapos ang Senado talaga sa proseso ang sasagawa ng impeachment trial. Pero naka-acquire na rin ho ng jurisdiction ang Senado, naging impeachment court na nga, pero ito po naglabas pa rin ng ruling ang Supreme Court. Actually, collateral lang yung Senado kasi ang pinatutungkulan ng Korte Suprema rito sa unconstitutional yung ginawa, yung House of Representatives. Ang observation ko lang, base na rin sa pakipag-usap ko sa ibang lawyers, medyo pati yung, kasi alam naman natin, di ba, maliwanag naman, dalawa yung modes ng kung paano matransmit yung articles of impeachment. Opo. Yung isa, nagre-require talaga ng due process kasi inirefer sa Committee on Justice. At magkakaroon ng pagdinig, yun yung right ng impeachable official o yung nasa sakdal para madinig yung kanyang panig. Na sa ganon, pagka na-submit ito sa plenaryo para pagbotohan at makakuha ng at least 1/3, meron ng informed decision yung mga miyembro ng House of Representatives kung makakakuha ng 1/3 or hindi. Pero ang yung isang mode naman, ito yung fast break, yung na nasa Express. Constitution din, yung Article 11, Section 3, Paragraph 4. Nakasaad naman doon, kapag ang verified complaint ipinail ng at least 1/3 ng mga members ng House, hindi na kailangan yung due process. Parang nawe-waive na yung due process at ito'y tuloy-tuloy na itatransmit kasi after all, nasatisfy na yung requirement ng saligang batas patungkol doon sa impeachment na tuloy-tuloy na sa Senate. So, kung pati yun na ibig sabihin natamaan doon sa ruling ng Korte Suprema at mukhang natamaan nga, sa mga susunod na mga pangyayari, mga impeachment complaint na iahain sa House, kung nasakop yun, nawala na yung parang effectively na-amendahan o na-amend yung provision na yon na isang mode para nabaliwala yon. Doon may problema. So siguro sa MR, pwede nilang i-raise yun na sa ganon, baka sakaling makorek yung ganong sabihin ng, yung sabi nga na ibang mga legal observers na flaw sa ruling. So parang nagdagdag ang Supreme Court ng panibagong requirement bago pumaakyat sa Senate ang articles of impeachment. Hindi bagong requirement, kundi na-extend yung requirement para nasakop yung, kasi sa paragraph 2, nandoon yung talaga may due process kasi magkakaroon ng hearing eh. Pero sa isang mode, under paragraph 4, yun yung waive yung right to be heard kasi nga, nandyan na yung 1/3 eh. At yun, nasa Constitution yun. Hindi yun nasa impeachment rules lang, kundi nasa Constitution mismo. Na hindi na kailangan yung, kasi hindi na nirefer sa Committee on Justice kasi nakakuha na agad ng 1/3 eh. In-endorse na at yung 1/3 na yun, at least 1/3, ang nag-file parang yung impeachment complaint yun na yung 1/3, nag-constitute na ng articles of impeachment. So bakit dadampas sa Committee on Justice kung constituted na yung, kung meron nang na-form
na articles of impeachment. Ayun. So, para po, so ibig sabihin, sir, yung sa Supreme Court ruling kasi, so ito yung sabi ng Supreme Court, unconstitutional ito kasi hindi nagkaroon ng due process, na ibig sabihin, dapat daw nagkaroon muna ng deliberasyon o ng mga pagdinig, which is yung, tama ho ba? Hindi na yung kailangan kasi nga po, meron ng articles of impeachment na actually signed by 216 congressmen. So akyat na si Senado yun, Senado na ang magtatrial. Correct. Tama yun na Nimpa. Kung ni-refer sa Committee on Justice at hindi nagkaroon ng due process, tama yung Korte Suprema. Kasi yun yung paragraph 2 na magkaroon ng pagdinig. Pero dahil nga ang ruling is hindi nagkaroon ng due process, baka doon magkaroon ng problema. Dahil yun nga, parang deemed waived yung due process dahil nga yung articles of impeachment naandun na sa noong final na ng at least 1/3 ng House, ng members ng House. So yun, ang isang usapin pa rito, pasinguhimay natin, ang mag-i-initiate kasi ng one-year bar rule, pagka once na ma-refer ito sa Committee on Justice. In this case, hindi nagkaroon ng referral, pero sa pananaw naman ng Korte Suprema, parang deliberately dinelay ng Secretary General, kaya hindi na-refer sa Committee on Justice. Parang deliberate, para sinadya, kaya hindi nagkaroon ng referral sa Committee on Justice. Na hindi, yun ang trigger, magse-set in na yung one-year bar rule. Was na referred. Doon na bibilang Pag halimbawa, yung Articles 1, 2, 3, kung in-refer ito ng House, ng Speaker, sa Committee on Justice, doon na magbibilang ng 1 year. May 1 year ban na yon. So nagkadugtong-dugtong, sinabi na nag-set in yung 1 year ban, dahil tapos invalid na nga yung 4, yung ibang articles kasi nga nag-set in na yung 1 year bar rule. Opo. Pero sir, sa inyo ho, maaari ho ba namin itanong ano po ang inyong tingin o paano nyo po tinatanggap ba o tinitingnan itong Supreme Court ruling? Although maraming question, sa inyo ho ba dapat respetuhin ito ng Senado, sundin? Sabi na wala unconstitutional yung articles of impeachment, therefore wala na pong impeachment trial. Well, we may disagree with the Supreme Court ruling all we want, pero ang bottom line, sundin natin ang Korte Suprema. Kasi maging chaotic ang sitwasyon natin sa usaping legal kung hindi natin igagalang at susundin ang ruling ng Korte Suprema. Kasi kaisa-isang court yan na highest, Supreme Court yan kaya nga Supreme Kung ano sabihin nila, yun na yun. Ito sir, paano po sasagutin halimbawa ng Senado yung mga batikos? Kasi po, although sinabi nyo nga po na yung sa Supreme Court ruling, ang napulaan po dito talaga Kamara yung proseso nila sa Kamara. Pero at the end of the day, sir, ang Senado nga hanapan ng tao na, tatanungin ng tao, bakit walang impeachment trial? At least yung mga anti-Duterte siguro, yung mga naghihintay ng trial. Ayun sir, sa Senado, aabangan po ng mga tao kasi kung ano yung decision kung magta-trial o hindi. So paano po yan sasagutin o pananagutan ng Senado kapag po wala namang nangyari impeachment trial? Susugan ko rin po yan, Senator Lacson, kasi sinabi po ni dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna, ito babasahin ko na quote and quote, "I respectfully submit the people's unwavering demand for accountability now will be served and the trial in the Senate can still and finally proceed forthwith." Mabuti rin na pag-uusapan namin, pagbotohan namin kung itutuloy yung trial o hindi para maliwanag yung position ng bawat isa sa amin. Kung abot sa botohan at iaalaw na mag-explain ng boto, ang magiging boto ko is ang bottom line, sundin ang ating Korte Suprema. Although may mga reservations nga na merong pananaw na contrary do sa naging ruling dahil nga sa mga nabanggit ko na mga dahilan. So sir, pwede po ninyong pagbotohan o pag-usapan ay number 1, kung magta-trial o hindi at kung datanggapin o hindi yung sa Supreme Court ruling, at pangalawa ay kung kailan po kayo magde-decide kasi may possibility po na magpa-file ng motion for reconsideration ng Kamara. Sa amin siguro, sa akin lang to wag na namin hintayin yung MR, mag-decide na kami kung itutuloy yung trial o hindi. Kung itutuloy yung trial, kasi sinabi ng Korte Suprema, parang effectively, walang jurisdiction na yung Senate kasi it's as if
invalid yung articles of impeachment. So ano yung jurisdiction ng Senado? So kung itutuloy pa rin namin yung trial na i-contend namin, sabihin namin na hindi, may jurisdiction na kasi nga nagsimula na nga. Opo. So dalawang schools of thought, kailangan ito, dapat talaga ikonsulta na din namin sa mga mas nakakaalam sa batas kung ano yung aming dapat gawin para mag-guide kami individually doon sa aming boto. Pero ako, formed na yung decision ko tapos na Kasi sa akin, ang pinaka-bottom line, respetuhin natin ang ruling ng Supreme Court. Otherwise, ang casualty, yung rule of law sa ating bansa. Ayun, opo. So, ako last abangan question natin, tungkol sa impeachment. Kayo po bilang isang mamabata, Senator Lacson, meron po bang dapat na ayusin or reviewin pagdating po sa proseso ng impeachment? Batay po sa nakikita natin ngayon at naging desisyon ng Korte Suprema. Sa akin, sa House ito, unsolicited as it is, sundin na lang natin ng mahigpit kung ano yung nire-require ng Constitution na kapag merong impeachment complaint na in-endorse naman ng isang mambabatas, member ng House, agad-agad dapat nirefer na agad sa Committee on Justice. Or kung meron yung verified complaint, kung naka-gather ng at least 1/3, ito yung second mode, yung sa paragraph 4. Pero ang nangyari kasi dito, na-endorse na yung verified yung complaint na ng private citizen. Para nagdili-dali na para hindi umandar yung 10 days session days hindi agad isinabmit ng Secretary General. Ito yung sinabi ng Korte Suprema, which I can also agree, Parang bakit naghintay-hintay pa natin? December pa yan Marami pang panahon na ito'y ma-refer sa Committee on Justice. Ang nangyari tuloy, na-archive. So yun yung parang sa pananaw ng Korte Suprema, parang hindi ka nais yung delay, parang deliberate na dinelay para hindi umandar yung 1-year bar rule. Ito pala sir, kung walang trial, yung mga issue laban sa Vice President, specifically po yung tungkol sa confidential funds, anong paraan para po yun mabungkal? Pwede ba yun sir ungkatin budget deliberation? So although wala nang confidential funds this year tsaka nung last year dahil nga sa issue. Pero sir, yun nga po, paano yun mabubungkal sir? Maraming ibang fora na pwedeng para kung sakaling gusto talagang malaman ng publiko kung ano nangyari sa paggamit ng CIF. Sa budget deliberation lang, ako mismo tatanungin ko yung halimbawa, pag natakil yung budget ng DepEd o kaya ng OVP, pwedeng tanungin yan Pwedeng balikan kasi ako, ugali ko naman yon na hindi lang ako naglilimit do sa budget deliberation do sa susunod na, para sa susunod na taon kundi binabalikan ko 1-2 years yung budget years yung para ma-establish ko yung pattern ng paggamit ng pondo. So pwedeng yung budget deliberation may tanong ito ma-clarify. Again, pwede rin namang merong resolution either sa House o sa Senate para tumawag ng inquiry in aid of legislation na kung saan i-allow pa ba natin yung mga CIF sa mga hindi naman law enforcement agencies ng gobyerno? Ayan, so yun, naabangan natin. And then sir, bukas po, State of the Nation address ng Pangulo. Ano po yung expectation ninyo? Inaasahan nyo ba na may babanggitin ang Presidente tungkol dito sa naranasan natin ng mga pagbaha? Palagay ko masasama. Sa tingin ko ayaw ko namang i-second guess kasi sila lang nakakaalam niyan Wala namang anunsyo tungkol diyan. Pwede lang tayo magbasa ng mga pwedeng iniisip nila. Halimbawa, peace and order. Kasi ito yung parang pinag-uukulan ng pansin ng Pangulo na although sinasabi ng PNP na bumaba yung crime rate ng first semester, hindi siya satisfied. Sabi niya, kailangan yung mga kababayan natin parang may feeling ng security pag lumalabas sa gabi. So sa tingin ko, isang aspeto na matatalakay sa SONA tungkol sa peace and order. Kasi ito yung perception na medyo parang concern siya dahil para bang kinukompare lagi sa panahon ng dating administration na mas safe ang mga tao, at least sa perception sa mga surveys na lumalabas, mas safe daw yung mga tao, ang feeling nung panahon ng dating Pangulong Duterte kaysa ngayon. So ito yung concept, whether totoo man o hindi, base sa mga numero, sa mga statistics, dapat i-address din yon. Pero sir, yung sa flood control, kasi alam ko mainit kayo dito dun sa budget para sa sa flood control, itong mga lahat ng mga budget deliberations. So sir,
paano to bubungkalin? May pangangailangang investigahan ito? Although natanong ko sa inyo kung ini-expect ninyo na ipo-point out din ito ng presidente. Ako, ilalabas ko yan doon sa budget deliberation or even before. Dahil binalikan ko yung buong 15 years kasi mahilig ako sa historical data para makapag-establish ng pattern. Alam mo, for the past 15 years, since 2011, ang nag-google na natin, ang nailanan na pondo, hindi naman sigurado kung ito'y nagamit lahat. O yung iba kasi naka-PISARO, di ba? Naka-for issuance of SARO. Yes, para naka-for later release. At least yun sa 2025. Pero sa kwenta namin, nung aming nire-research, since 2011 hanggang 2025, ang nilaang pondo, ang reference ko rito, GAA, official documents. So, 1,907,880 million. So, almost 2 trillion for the past 15 years. So, nung nirelate ko ito, kinuwenta ko na lang on a per year or per day basis. So, ibig sabihin, dapat gumagastos pala tayo ng 348 million pesos per day para sa flood control. Bakit nung tinamaan tayo itong mga recent na mga bagyo, bakit baha sa lahat sa buong Pilipinas? So dapat, pag-ukulan natin ng pansin, saan tayo nagkamali? In spite of the almost 2 trillion pesos na nagugol natin, na pinaglaanan natin ng pondo, DPWH pa lang ito, Nimpa, isa. Bukod pa yung pondo ng MMDA, hindi ito kasama sa pondo ng DPWH. May sariling pondo yung MMDA for flood control para sa Metro Manila. So, isipin mo yung pagkalakalaking pondo over the years. Panahon ni Pinoy, 2011, nasa mga 11 billion lang yung ating flood control. Nabawasan pa ito, 10 billion noong 2012. Tapos medyo tumasa ng konti, 37, 49, 67. Noong 2018, sa halip na 8 figures, naging 9 figures na. Pumalo na siya ng 100 plus billion. Nung pumasok na yung ito sa starting 2023, 2024, 2025, nasa mga 300 billion na. 280 billion noong 2023, 349 billion noong 2024, at 346 billion itong 2025. So, ang nasabi ko nakapag-tweet nga ako na bakit directly proportional yung pagtaas ng floodwaters doon sa pondong nilalaan natin para sa flood control. Parang isang paradox, di ba? Irony Para bang absurd na, di ba dapat bumababa yung floodwaters, hindi nagra-rise dahil naglalaan tayo ng mas malaking pondo. Bakit directly proportional siya? Parang something is very wrong, hindi ba? Sabi niya, kundi man sa management, baka sa planning. No, baka sa polisiya. Yung mga ganon. Kaya talaga itatalakay ito kung hindi man sa isang halimbawa privilege speech tungkol dito o sigurado at least do sa budget deliberation. Pag natalakay na yung budget ng DPWH or even do sa DBCC, do sa general principles, pwede ko na take up. Ano bang policy natin sa flood control or flood management? Bakit tayo nagkakaganito? Ang laki ng pondong nasasayang. Parang Senator Lacson, bumabaha sa pera, pero yung baha hindi na susolusyonan, hindi nalulutas. Ang tao binabahan. Tumataas yung baha, tumataas din yung pondo. Parang hindi ka nais-nais, hindi ka tanggap-tanggap, illogical. Sabi nyo kanina, saan tayo nagkamali? Dapat may kadugtong yan, sino ang nagbulsa? Kasama yon, siyempre. Kasama yon. Kasi makikita naman dyan, of course, ang pag-uukulan ng pansin dito, ang tatanungin, DPWH. Huwag sila magturo na dating administration yan. Dahil ang DPWH, may mga kawani naman dyan na naandyan for the past 15 years or for the past 20 years even. So dapat malaman nila saan napunta yung kasi alam naman natin kapag nagkwenta nga ako, again, nagtanong ako kay kaibigan natin kay ChatGPT na kasi ko 348 million a day ang nilalaan pondo para sa baha, sa flood control. Nag-research ako ng magkano ba ang ang tawag doon yung cutter o suction dredger o yung dredging machine. Yung mid-size na dredging machine, ang presyo niya is between 1.5 million hanggang $8 million.
So pag convert natin sa current foreign exchange rate, parang nasa mga 285 million, yung 5 million. Sabihin natin high-end na, no? 5 million kasi between 1.5 and 8 million, lagyan natin $5 million. Abay, kaya pala natin bumili ng isang dredging machine araw-araw. At may sobra pa 65 million. Yung 65 million, portion of that, pwede natin gugulin sa operating expenses at saka sa maintenance ng equipment. Katakot-takot na dredging machine yun. Dapat wala na tayong baha. Kung sa dredging lang natin dadaanin. Yun na nga po. Kasi maraming aspeto yung flood control. Yun na nga po. Tsaka may mga ibang lugar dati na hindi naman binabaha. Ngayon binabaha na. Diba? Parang anong nangyayari? Kasama na yung climate change. Pero yan ang convenient na itinuturo lagi climate change. Pero hindi natin tinitingnan ano naman yung kamalian natin in terms of preparation, in terms of planning, in terms of implementation. Baka kasi yung 2 trillion na yon, baka yung 1 trillion no, napunta kung sa bulsa ng kung sino-sino. Ayan sir, so aabangan po namin ang yung desisyon ninyo sa impeachment trial, tapos syempre yung sona ng presidente at in-expect na asahan niyo po pala kami na mangungulit kung anong inyong reaksyon doon sa sona ng presidente bukas. At saka sasabihin ko na yung decision ko pag nagbotohan. Ang iboboto ko doon, magdi-dissenting vote ako doon sa ituloy yung trial kasi ang pananaw ko dapat igalang yung ruling ng Supreme Court. Ayun, at i-explain ko kung bakit no yung aking boto na ituloy pa rin yung trial. Ayun. Sir, sorry meron kayo sa ngayon, may headcount kayo kung ano yung mananalong boto doon, kung tutuloy nyo o hindi ang trial? Wala naman. Wala akong nakakausap sa aking mga kasamaan. Ang pinagbabasehan ko lang yung mga media statement ng aking mga kasamahan. Tulad ni Senator Villanueva, di ba sinabi niya kailangan magtuloy pa rin yung trial. Yung iba nag-express din ng ganon, sina Senator Bamakino, etc. So hindi ako nagbibilang. Sa akin, yung sarili ko lang yung firm na yung aking decision. Yes, na wag nating i-defy yung ruling ng Supreme Court. Then sir, maraming salamat po sa ulitin sir. Thank you po. Thank you so much po. Ingat po palagi sir. Isa, ingat din kayo. Thank you. Salamat po. Yan po si Senator Panfilo Lacson. Mamaya may headcount ako. Sige. Sa ating pagbabalik si